Liblib ang kinaroroonan ng kubo bago marating ito. Mula San Fernando sa La Union, kailangan munang bumiyahe ng mahigit 2 oras paakyat ng bundok. Sa dulas at tarik ng daan, nabalahaw pa ang van ng aming team. Hanggang narating na rin nila ang pinakadulong sitio sa bayan ng Bagulin, ang Sitio Papayo. Dito na tumambad ang kubong may maliit na butas. Ang preso sa loob, 19 anyos na dalaga. Mahigit 1 taon na ritong nakatira. Hindi siya halos masinagan ng liwanag sa loob. Tawagin natin siyang Mia. Pagsapit ng gabi, ang nagsisilbi niyang tanglaw ang bumbilyang ito. Nung kumalma na si Mia, may lalaking nag-abot sa kanya ng pagkain, ang kanyang tatay Berting. Ibang ka, plastik alitan, di padalo ng plato lang. Dali ka. Dala din si Dana, kanan na, sugpay. Unang marin na day si Dana ibulang na, kanang kanan. Di sa atin, ano mo, Para hindi lamigin, binibigyan naman siya ng kanyang lola Rusing ng kumot at unan. Adote, hinhintad mi nga kumot na, pisap-pisangan namot, inbaleng ni amana. Ito po yung pinagkainan ni pag ibibigay namin sa kanya ito, tinutupi at saka yung ito, binabato sa loob ng kulungan niya, binabato sa labas po. Tinapon po yung iba, hindi lang ito. Sa pagsasaka, binubuhay ni Tatay Berting si Mia, bunso sa 5 magkakapatid. At dahil halos buong araw siyang nasa bukid, ang nakatoka sa pag-aasikaso kay Mia ang mga tiyahin nitong sina Jocelyn at Nora. Parang anak ko rin siya, mami. Paano namin hindi tutulungan, ma'am? Isipin mo na lang yung sarili mo. Kung ikaw ang nakalagay dyan, paano mo ba maiisip nga kung ikaw ang nandun? Tapos walang tutulong sa kanya. Para namang hindi kaya ng konsya namin. Para mapaliguan, ang hose ipinapasok nila sa butas. Yan po. Basta dumumi dyan, ma'am. Sa inuupuan niya. Stan? Stan? Minsan, ayaw nang maligo. Matagal 1 buwan. After maligo siya, hintayin muna namin matuyo bago namin ibigay yung damit niya. After 10 minutes siya naligo, ibibigay ko po yung damit niya. Nay. Nansuot ka. Namsapin mo siya? Para naman gupitan ng kuko si Mia, inilalabas nito sa butas ang kanyang kamay at paa. Pero nasaan ang ina ni Mia? At bakit umabot siya sa puntong kailangang ibartolina? Ang kanyang ina na si Delia narito sa La Trinidad sa Benguet. Nitong nakaraang linggo, binisita ni Delia ang kanyang bunso. Sa pambihirang pagkakataon, nasulyapan ang mga mata ni Mia sa butas. Ang titig niya sa kanyang ina, bakas ang pangungulila sa yakap at aruga. Tama na.
siya. Hindi ko maintindihan mama kung ano ang nararamdaman ko. Hiwalay na ang mga magulang ni Mia. Ayon sa kanya, isinama niya noon si Mia sa Baguio City. Mahiyain, mabait, tahimik, mapagmahal siya. Sabi niya gusto nang mag-doktor. Kalaro ko rin po siya nung elementary days. Hindi ko po akalain mangyayari to sa kanya. Subalit pagtungtong ni Mia ng 16 anyos, may napansing kakaiba si Delia sa ikinikilos ng kanyang anak. Bulakbol na. Sabi ng teacher na si palaging nag-absent. Hindi siya makatulog, lakad ng lakad. Kahit hating gabi, palagi niya akong sinasaktan. Sinasaktan niya yung sarili niya. Nung ipinakonsulta sa espesyalista, na-diagnose si Mia na merong paranoid schizophrenia. According to the US data, it's about 1% of the general population. That is 1 out of 100. Etong ganitong uring sakit ay nangangailangan ng very close follow-up. Pumunta pa ako sa DSWD. Patulong kami pero sabi nila walang pundo. Hanggang may isiniwalat daw ang dalaga na di umano siya raw ang pinag-ugatan ng mga nangyari sa kanya. Yung lalaki, ginalaw niya daw, sinira na yung pagkatao niya. Kaya yun, parang takot na takot siya. Kaya nagpasya silang iuwi na sa Bagulin sa La Union ang dalagita. Sa puntong yun daw, hindi na nila ito makontrol. Kinuha niya yung tubo, pinalo niya ako, kaya doon ko hindi na binigyan ng gamot, natakot ako kasi. Umay ijay balay, agala mo ti kutsilyo, bunang. Sa takot na baka saktan nito ang sarili at ang iba pang taga rito, ikinulong nila si Mia sa maliit na kubong ito. Nagtitinulong ti ado nga tao ti kaaruba mi, binalod da, inpapasok da. Inlan sa amin ita adi makaruan. Di Ricardo no makaruar. Tabak meta kastati basin na ta jay ima lang ti paruar na. Yung manok na pumapasok dito, kinukuha niya. Hinahati-hati niya yung katawan ng manok. Iluluto niya na daw para kainin niya. Nakakakonsensya pero wala kaming magawa kasi nakakatakot naman kasi kung ilabas namin. Ayaw naming maikulong dito. Sa loob ng 15 buwan, hindi na halos nasikatan pa ng araw si Mia. Kinmotong nga mangan mo, matidog ti buhok na ta, kaskas tamo ti buhok na, pukis. Di, inpasurok mi jay. Maasya na ka mo. Mga awan mo mamalin mo. Mga awan mo igatang kut agas na. Makukonsensya ka. Agsangit akpay. Maini ako amang. Gusto ko mapagamot. Kasi bata pa yan eh. May future pa. Ayon sa Rural Health Unit ng Bagulin, ang mga ganitong kaso dumami raw sa kanilang bayan sa nakalipas na 2 taon ng pandemya. Dito sa sityo namin, ito ang unang kaso. Pero sa buong barangay ng Cardis, maraming mga nauna. Kaya yung iba, namatay na lang na nakakulong. Siguro hindi sila nakapagpapacheck up sa tamang oras, tsaka nabiinom na kanila maintenance. So far, ang mga gamot namin sa mga mental health cases ay nanggagaling sa DOH. Kaya lang, minsan kulang din. Kulang sa facilities, kulang din tayo sa psychiatrists, sa psychologists. Ang ginawa ng DOH, nag-train ng ating mga local health units para sila ay makadiagnose with the Mental Health Act. Ngayon, we are at the process nga of developing more DOH hospitals. Nitong Miyerkules, ang local government unit ng Bagulin umakyat sa sityo para i-rescue si Mia. Pero dahil pahirapan ang daan, pasado 10:00 na ng umaga sila nakaakyat. Dumanon kayo, dumanon kayo.
una muna silang nagpaabot ng tulong sa pamilya. Meron din pong financial assistance na maibibigay sa family na gagamitin nila para sa maintenance or sa pagpapagamot. Monthly po iyon, continuous po iyon hanggat sa hindi po nagagamot. Sabi ko makin ni ako Diyos ta bindisyonan na pa ako mata. Nakakakarupay na sin sumasaro baka may dakdak ko pa ti bindisyon nga. Dahil ko lang ay yaman da kayo sakripisyo yo, anos yo, ay nadidawat si tulong. Sa wakas, makalipas ang 15 buwang nakakulong sa dilim. Si Mia, nadampian na rin ng liwanag. Malikas na. Sayo ta si mana ko. Sayo nakasa basta mana kay siling. Sayo ta si mana ko. Alam ng kanyang pamilya at ng iba pa niyang mga kamag-anak na siya pa rin si Mia, ang kanilang anak, kapatid, pamangkin. Kusang loob itong sumama sa mga rescuer. Matapos ang mahigit 3 oras na biyahe pababa ng sitio, narating nila ang Nagilian District Hospital kung saan chinek up si Mia. Pagkatapos, inilipat na siya sa Baguio General Hospital Medical Center. Nangako ang ospital na tututukan at sasagutin ang kanyang pagpapagamot. Mabibigyan siya ng mga karampatang mga gamot, therapy din po na kailangan niya. If may makita na kaming improvement within 2 weeks, pwede na namin i-discharge yung patient. Dapat hindi makulong ang ating mga kababayan na may ganitong uring sakit. Kailangan dalhin sa psychiatrist para matulungan siya. Yung family member natin na kinukulong natin na hindi nabibigay yung gamot would probably feel isolated, neglected, rejected. Matagal na inaantay ko po ito. Ngayon na ibigay na. Masaya ako. Sana gumaling po si agad. Maraming salamat sa inyo. Bukod sa COVID-19, may isa pang hinaharap ng buong mundo ngayon patungkol sa mental health. Pero paano kaya ito tutugunan sa mga napakalalayong mga sityo sa ating bayan, katulad ng kina Mia? Sana huwag silang pagkaitan ng liwanag at ng pag-asa para hindi sila patuloy na mangangapa sa dilim. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.